Nagbabalik po ang DepEd Hour para po sa ating panel discussion segment. Sa ating pong panel discussion segment ay kapiling po natin ngayon sa ating studio ang tatlong bagong talagang kawani sa tanggapang pagsangay. Naugnay po ito ng pagsasakatuparan ng rationalization plan. Aalamin po natin sa kanila kung ano po ang kanilang mga tungkulin at kung paano nila isinasakatuparan ang mga tungkulin ng aatang sa kanila. Ayan, pakilala na natin yung ating mga panauhin, Sir Alan. Yes, Ma'am Jane. Gaya ng dati, bigyan natin pagkakataon si Ma'am Bel Abiertas. Ma'am, magandang gabi po. Baka po may gusto kayong batiin. Magandang gabi po sa inyong lahat. At binabati ko po ang aking mga anak, si Arian, si Audrey at si Aljon, at syempre ang aking sister na nanonood ngayon sa bahay. At binabati ko rin ang aking mga kasamahan sa opisina, sa division office, doon sa may CID, at ang aking former office sa cashier's office. Yun lamang po. Parang sanay na sanay si Ma'am Bel. Si Ma'am Bel, first time mo ba din eh? No, it's my second time. Oh, kaya pala alam na. Ma'am Bel, ano. Ayan. Kasama rin po natin dito si Cherisa Pascual, ang administrative assistant ng Juan na nakatalaga po sa budget unit. Good evening, ma'am. Good evening po. Ayan. Nasa inyo po ang pagkakataon para batiin yung inyong kung may kabiyak or yung mga magulang, kapatid. Ayan. Malalaman natin kung may kabiyak. Binabati ko po yung mga katrabaho ko dito sa office. Yun lang po. Ay, hindi nasagot yung tanong ko. Buo pa, wala May pa sa mister po ba na? Ay, wala po. Ayan. Bata pa po. Kasama rin po natin sa ating pong studio si Ma'am Diane Ross Sigera. Magandang gabi po, Ma'am. Hi, good evening po. Mukhang wala rin kabiyak si Ma'am. Wala naman din yata babatiin si Ma'am sa kanyang opisina dahil nag-iisa yata siya. Tama ba, Ma'am? Apo, Ayun. isa lang ako dun sa room po namin. Ayun. Tuloy-tuloy na natin, Ma'am Jane. Tanong natin, umpisa natin sa kanilang mga background kasi hindi natin alam kung kanilang backgrounds. Si Ma'am Bel, dati na natin kasama dito sa DO. Parang taga-DO na tayo. Kasi madalas tayo. Pero madalas na po dito na po si Ma'am Bel. Medyo nailinya lang siya sa ibang mga opisina. Ayan. At sukay na tayo sa dating opisina niya. Oo, yan. Unahin natin si Dayan. Dayan, ano ba ang background natin? Kayo ba ay anong tinapos, Ma'am? Bali, yung tinapos ko po is BSN sa Wesleyan University, Philippines po. Yun. Tatanong ko pa ba kung hindi kasi nursing siya, pero nalinya si Ma'am dito sa Opo, Ano nag-change. ano po ba ang naging dahilan, Ma'am? Mas nasihan ko po kasi yung office work instead of the hospital work. Si Ma'am ay nakatalaga saan po? Sa ano po, bali as of now po, dun po ako dun sa ASDS po, as assistant po. At tulad nga ng nabanggit natin kayo, na alamin natin yung tungkulin na nakaatang sa kanila. At since si Ma'am ay nakatalaga nga dito sa office ng ASDS bilang assistant, ano po ba ang duties and functions na kaugnay po ng ating posisyon? Siyempre in connection with the RAT, Ma'am Jane, Yes, Ma'am. Supposedly po, ang position ko po, yung responsibility is yung maging as assistant of the ASDS, which is mag-receive and mag-release po ng mga documents. Then, kung meron po siyang pwedeng ipagawa po sa akin, pwede po niya sa akin ipagawa. Yun po. For now, Ma'am Jane, wala pa tayong tinataragang Assistant School Division Superintendent. Yes, so, ang ibig sabihin, Pa-function ngayon? Oo, Ma'am. As of now po, na wala pa pong ESDS, bali ang magiging boss ko po is yung mga chief po namin. Then, kung meron po silang pwedeng ipagawa po sa akin for the meantime, yun po yung pinapagawa po nila sa akin. Then, yung iba po, kung pwede po akong magtumulong sa ibang department, pwede naman din po akong tumulong. Parang wandering around muna si Ma'am. Yes po. Kung saan siya kailangan, Yes po. Baka nag-BBP na rin si Ma'am, ng mga... Minsan po. Kasi nga, BS na. Ayan. Tanong naman natin si Cherisa. Cherisa, tinatanong kasi ni Ma'am Jane kung ilang may kabiyak ka na, Tanong mo muna kasi edad. Ilang taon na ba si Cherisa? Pag kasi usapang edad medyo... Medyo nasa kalendaryo pa siya. Ayan.
Yes, Charissa. 22 pa lang po ako. Oo, kita mo, 22 pa lang siya. Ikaw nga, Oh, sabi ko 30 na something nga na, eh, di, pagka- wala pang kabiyak, di ba? Oo. Si Charissa pa kaya, 22 pa lang, ayan. Tinamaan ka. Ayan. Hindi, seryoso po natin kay Charissa. Siya po ay nasa budget unit, ano? Ano naman ang function ni Charissa sa budget unit? Ang function ko po sa budget sa amin po dumadaan muna yung mga project na popondohan, ganun po. Basta po yung mga popondohan dito sa office. Under ng anong office itong budget unit? Kasi unit lang siya eh. SGOD? Sa SGOD ba siya? O sa accounting? Saan? Finance. Finance. Finance, ano po. Ano yun? At ang chief dito ay si Ma'am. Roda po. Roda Ladignon. Ayun, okay. So, yun ang kanyang basically trabaho ay Charissa. Tama? Okay. Sige. Ayan. Dumako na tayo kay Ma'am Bel. Ate Bel kung tawagin natin dahil sabi ko nga suki na tayo sa dating opisina na kanyang kinabibilangan. At siya ngayon na nalipat sa... Tanong natin. Ayan, saan nga po ba? Ako po ay nalipat ngayon sa CID, sa Curriculum Implementation Division, headed by Ma'am Priscilla D. Sanchez. At ang mga kasama ko po doon ngayon ay ang mga EPS at ang PSDS. So, yun po ang aking bagong opisina ngayon. Promotion pala. Kasama mga EPS. Yes, ma'am. Ano bang po ang basic function nyo, ma'am, doon sa opisina ng CID, ma'am? Is to assist the PSDS, kung ano po yung papagawa nila. Siyempre, ang karugtong ko pa rin yung paggawa ng mga travel at yung tungkol sa magiging kaperahan nila. Related pa rin sa dati kong trabaho sa cashier. Pero may nadagdag din yung mga yung mga documents kung may ipapagawa yung mga PSDS, ganon din yung mga EPS. At sa ngayon, medyo nasa adjustment period. So, wala pang maraming ginagawa. So, nagme-maintain din ako ng attendance sa opisina namin doon kapag wala talaga akong ibang extrang ginagawa. At syempre, bago ma-meet yung mga bagong boss ko doon, na every Monday at Friday ko lang din naman sila nakikita. So, medyo nakakapanibago like dun sa dati kong opisina. Uulitin ko na naman yung sinasabi ko nung nakaraan, ilang beses, dalawang beses na Dati kasi si Ma'am ay ang puro kaharap niya ay mga kapirahan. Ngayon din, ay konti na lang yung kapirahan. More on kapapilan ngayon. Yes, diba? ma'am. Ayun. Yung magiging pera rin, yung hahawakan ko, mga papel nga lang. Hindi ka mukha sa cashier na talagang halos pareho lahat. Pera, papel, cheque. So, medyo kasi nadilesa na nga yung ini-implement na rin yata nila yung checklist na para puro ada na lang. Kaya medyo bawas talaga na ang trabaho. Kaya mainam na rin na nalipat na ako dahil sa rationalization, sa cashier kasi is dalawa lang daw talaga ang tao. At Sir Alan, ngayon ang mas madalas yung kaharap ay mga administrators. Kung dati ay po karaniwan mga teachers, tama po ba? Yes, ma'am. Halos pareho rin, pero mas madalang ang mga teachers ngayon, puros mga public schools division, district supervisors, kasi nadagdagan po ata yung ating mga PSDSs, dating 4 lang sila, ngayon ay naging 10 na. So, mas madami. Plus the EPS and the chips. Base sa kwento ni Ma'am Bel, Ma'am Jane, parang mas nadadamihan yata ako sa trabaho niya ngayon. Tama ba, ma'am? Hindi naman. Hindi naman. no? Parang marami lang sa tingin. Sa Kasi ngayon, iba-iba, sir, ano? kasi ngayon, hindi ko pa alam, nasa adjustment pa rin ako. Wala pa akong masyadong ginagawa. Parang nakabantay lang ako doon, nag-aantay ako ng receive galing sa records o sa ibang office, napakibigay sa PSDS. So, tsaka nataon kasi may mga seminars, wala sila ngayon dyan. Dahil may K-12 at kung ano-ano pang mga seminar. Kung ikaw nadadamihan, sa tingin ko ay parang mas
mas manageable ba yung trabaho? Kasi dati, mas marami kaya ang teachers kesa sa mga PSDS, mga head teacher. Ang nakikita mo po na, Oo, dati kasi makikita mo dito, ang daming teachers sa harapan ng cashier's office. Dahil talaga namang marami tayong mga kiniklaim minsan. Oo. Kaya lang madaming boss si ma'am, ano, Ma'am Bel? Yun lang. Oo. Oo nga, sir. Pero okay lang Mas naman pa rin po. ang teachers na iba. I mean, ano naman, di ba? I mean, marami siyang, mas pakikitunguhang, Okay lang, sir. Kasi nga sa cashier, mas maraming teachers, lahat sila halos. So, easy lang yan. Ayan. Kaya ni Ma'am Bel Kaya yan. po. Basta kaya kong gawin, walang problema. Okay. O sisain na natin si Dayan. Dayan, syempre, Kumusta si Manny Pacquiao? medyo move on na tayo doon, dahil, Hindi kasi si Dayan Castilla. Ayan. joke pa yun? Ayan, Pinagagaan lang natin kasi Oo. si Ate Bel talagang modulated yung boses, halatang sanay na. Kaya medyo pati tayo nagmo-modulate ng sobra kanina. Ayan, si Dayan ay BS Nursing at siya nga po ay nasa DepEd na, no? Kumusta naman so far ang DepEd para sa'yo, Dayan? Meron ka bang previous employment other than this? Meron po. Sa hospital po, 2. Isang government, then isang private. Then, nagtrabaho din po ako sa Manila. Yun po. Then, after that, dito na po sa DepEd. Ano naman ang deciding factor mo at lumipat ka dito sa DepEd? Manila kasi So, Oo. talagang, although malaki naman din talaga yung sweldo, but the transportation, medyo malaki, mabigat. Saka malayo talaga doon. Unlike dito sa Cabanatuan na 5 to 10 minutes sa bahay ka na. So, At siguro kasama niyo ang pamilya niyo ngayon dito sa Cabanatuan. Yes po. Gano'n na po ba kayo katagal dito sa DepEd? Ilang buwan na? May buwan na ba? meron naman po 3 to 4, almost 4 months na din po. Kailan kung isipin mo, Ma'am Jane, yung skills na natutunan ni Ma'am sa kanyang collegiate career, sabi nga natin, ay parang medyo may kinalaman ba, Ma'am, sa natin ngayon? O paano po natin minamanage yung ating sarili para mapunan yung trabahong iniaatang nitong pagiging administrative aid? Actually, kasi sa hospital work, hindi lang naman siya more on, I mean, even though na more on sa patient kami, interacting, meron din kasi kami tinatawag na paperworks doon. So, gumagawa kami ng charting. Then, talaga kami doon. Nag-ayos din kami ng mga endorsement. So, parang hindi ko naman totally hindi naman sila totally magkapareho. Pero somehow, pwede mo silang i-relate. Yun nga lang talaga, mag-a-adjust ka lang talaga ng malaki. So, Siguro mai-apply ni Ma'am yung paggawa ng chart dun sa ng schedule ng ASDS pag may ASDS na live. Pero I'm sure kung medyo minsan yung administrative aid gumagawa din ng memo. yes po. Ng mga ganun. O mamaya natin yung screening sa kanila na sa tingin ko kung bakit sila na-qualify din. Si Charissa naman muna ngayon. Si Charissa ay, ano ang previous employment ni Charissa? Sa Avon po. So, ano naman, Ma'am, yung mga skills na meron ka, Ma'am, na sa tingin mo ay applicable sa present, ngayon? Related naman po yung dati kong work sa ngayon kasi po nasa budget po. Doon din, nasa budget ka din doon. So, wala namang masyadong adjustment kay Wala Ma'am. naman po. Kung si Ma'am Dayan ay Nursing. kayo po ay Business ad po. business ad. May rin. Oo, related din naman kasi sa budget. may accounting 1 sila eh. Accounting Alam 1 ko. and 2 po. Oo. May accounting 1 sila dun sa BS Management. Yun. Ayan. Kanina tinanong natin kung ilang buwan na sila sa kanilang office. Di ba natin natanong si Ma'am Charissa, ilang buwan na ba kayo sa Ganun din po. 3 to 4 months. Almost 4 months. Alamin na natin yung mga challenges. Sige. So far, Oo. in 4 months na pag-stay ka sa Wala, doon ka challenge sabi. Yes, Diane. Sa akin po,
Siguro yung ano po, ngayon po kasi habang wala akong ginagawa pa masyado kasi wala pa yung ESDS po. Ako yung nagtitake ng minutes every Monday. Pag every time na may meeting, pag kaya ko pang mag-take, ako yung pinagtitake nila. So although medyo may background na ako sa paggawa ng minutes, medyo nagkakapapa din ako kasi hindi naman ako talaga sobrang sanay na sanay pa. Pero elementary, nagbi-minutes na. Tuturo mo ba yun? Ay, high school kasi, no? Pero it's, kasi pag mga elementary pa, hindi pa nila alam yung ano, no? Yung kung saan kailan na magagamit. Yung pa kapag, Tinuturo na sa Oo, inyo? merong ano, kasama sa skills na dapat nilang matutunan. Panahon namin, Minutes wala of- pa yun. So, huwag na natin pag-usapan yung, yung taon na yun, ano? Ayan. So, ma'am, sa'yo na rin kami makikabalita kung meron na ba, kailan ba darating ang ating SDS o darating pa ba, ma'am? Meron ba, ma'am? Yes, ma'am. Actually, wala pa din sa amin nababalita kung kailan. So, wala pa akong update pa din as of now. So, standby pa lang talaga ako ngayon. So, parang challenge na rin kay ma'am yun, no? How to keep herself busy, you know? Kasi parang mahirap naman yun, nasa konti Taas ka ginagawa lang. mo, ano? Okay. Kasi pag sabi konti, kabagot eh. Pag marami, hindi din maganda, no? Sakto-sakto lang. Isa pang challenge siguro doon ay, kung dati kami alam mo na kung ano yung trabaho mo araw-araw no? May routine ka na, kumbaga. Ngayon po kasi wala talaga. Wala. Kamot. Kamot may. Kamwat may. Si Charissa naman, ano? Charissa, anong challenges ang kinaharap mo ngayon sa budget unit? Sa ngayon po, yung pagiging maingat po sa pag-encode ng mga numbers, ganun po, kailangan po talaga tama yung... So sa basically yung data nyo ay virtual, yung sa trabaho mo. Hindi siya sa papel. Meron din po, sa Meron papel din, din po. May pagkakataon na bang nagkamali ka ng encode? Wala pa naman po. Wala. Sa virtual, okay lang, madali Kailangan lang. po maingat. Oo, maingat naman siya. Mainam. Ano ba bilin sa inyo, ma'am, doon sa unit ninyo? Na sa tingin mo yung talagang kinatatakutan mong mangyari sa'yo? Wala naman po. Sabi lang po, tingnan mabuti yung mga ginagawa. Bali lang kayo sa budget? Dalawa lang po kami. Yung head tsaka Yeah po. So, sila lang maghapon. Maghanap. Ayun. Si Ma'am Bel naman, although medyo may nabanggit na si Ma'am Bel sa kanyang mga challenges ngayon, ano? Tanong natin sa edad ni Ma'am Bel na yan, na may challenge pa ba sa kanya, Ma'am Bel? Sa tagal mo na dito, yes, ma'am. Actually, tapos naman ako ng education. Yes, Kaya lang, ma'am. hindi lang ako nagtuturo. So, sa office work lang ako talaga na baling. At saka, sasagutin ko na rin yung kanina mga tinanong sa kanila yung Yes, Ma'am Bel, tama. dati ako nagtatrabaho sa law offices, yung mga marami. Marami na rin akong mga na-meet ng mga iba-ibang mga tao. Kaya parang wala lang. O napasok ako sa DepEd, nasabak agad sa cashier agad, na marami ring mga taong nakakasalamuha, mga teachers, mga bossing. So yun, sa ngayon lang medyo yung challenge, yung nakaka-challenge sa akin is yung bago yung mga boss ko. Hindi ko pa sila kinikilala ka. Oo, kahit although kilala ko naman na sila si Ma'am ganito, Ma'am Sir ganito. So hindi ko pa rin alam kung paano talaga sila mag yung parang one-on-one kami or paano ba sila i-cope dahil 10 sila. Plus the chief pa. Plus yung iba pang EPS na kung may ipapagawa. So, yun po yung mga iniisip ko pa kung paano ko sila i-handle. Pero alam ko naman na kaya ko yun. Kaya nga napunta ako doon. Kakayanin ko. At may iba't ibang handle lang din ang napag-uusapan. May iba't ibang tatang lang yun kung paano hahawakan Ma'am Bel. Ganun din, sir, di ba? Yung paano mo i-approach sila. O, Iba-iba yun iba-iba yung mga sir at ma'am natin. Pero kayo po ay parang assistant ng CID. Hindi, ng mga PSDS po. Ano mga PSDS? Sa Mga office assistant ni Ma'am Sanchez. Si Mayat po yung assistant ni Ma'am Sanchez. Ako po doon sa mga PSDS. Si Ma'am Bel ba? Ma'am Bel ay dumaan din kayo sa screening sa RAT?
Hindi ma'am, Hindi ay na. sir, sa local po kasi ako Sa local naka-employed ka, LGU. So dito lang ako naka-detain sa DepEd. Pero itinatakda ng RAT na mayroong isang dapat doon sa opisina ng mga PSTS. Ayun. Dahil nga sir, nadagdagan na sila. Mm-mm. Dahil dati 4 lang, may mga kanya-kanya mga clerks yan. Ngayon, nadagdagan na. Kaya so Apo. kailangan po ulit ng dagdag. Ayun. Yung dalawa naman, definitely I'm sure na kayo ay dumaan sa proseso ng Yes po, sir. ng screening. Tanong natin si Diane kung how did you find the screening process? Mahirap ba, ma'am? Mahirap din po. Saka sa requirements, kasi hindi rin naman po basta-basta din yung requirements na kailangan na i-pass. So, yun po. As much as possible, nag-gather, kung meron kami pwedeng i-gather na seminar na pwede namin mai-relate dun sa ina-applyan namin position, ilalagay talaga po namin. So, yun po. May mga competencies silang Yes, din po. tinest sa kanila, gaya ng computer literacy skills. Yes tama? po. Tapos, English proficiency test. Then, interview. Meron din po kaming interview po. So, basically, yun nga, kasi sa ASTS si ma'am, gumawa rin ba kayo ng mga memorandums, gano'n? Communiques, yes, ma'am. Exam po. Yes po, gumawa din po kami. Bali, kasama na siya dun sa dun sa computer exam. So, yun po yung... Integrated. yun po, kasama po siya. Yun po yung example. Parang ano ba, sa hands-on ay pinagagawa ng sa ICT, ganun po ba yan? Hindi po. Kasama lang po dun sa exam kasi typing. So, yung pinaka-test po is magko-compose ka ng letter, address po sa ganitong tao. So, parang hindi naman siya exactly yung exam, pero medyo relate na lang din. The same procedure ang pinagdaanan ni Ma'am Cherisa. So, sa mga procedures ni Ma'am, ano yung medyo sa tingin mo ay talagang valid na kaya ako nandito sa posisyon na to dahil napatunayan ko sa test na ito na kaya ko talaga, ma'am. Na-meet ko naman po yung mga requirements. Ayun po. Ayun. So, mga basic information din or profiling. Aalamin natin mamaya mga requirements na yun. Oo. Sa pagbabalik